Uh, Hello G9. So ito na yung start ng ating third quarter lesson. So kung yung last quarter we have solving right triangle. So ngayon naman will introduce to you how to solve oblique triangle. Okay? So for this oblique triangle, gagamit tayo ng sine law and cosine law. Okay? So ano ba mga features ni oblique? So for this, since oblique tayo, it is not a right triangle. So automatically, kung nung nag-discussion tayo last second quarter na yung right triangle, na yung angle C, okay, yung vertex angle natin is automatic na 90 degrees. Dito sa oblique triangle, hindi siya automatic na 90 degrees. Okay? Hindi rin since hindi to right triangle, okay, hindi rin tayo pwedeng gumamit na ngayon ng Pythagorean theorem. Walang gagamit ng Pythagorean theorem. Okay? At hindi rin natin magagamit yung mga trigonometric ratio. Okay? Yung mga SOHCAHTOA. So, iba ang gagamitin natin to solve oblique triangle. So, ano ang gagamitin natin? Again, we will use sine law and cosine law. So, i-introduce ko yan mamaya sa inyo. So, paano gamitin si sine law at paano gamitin din si cosine law. So, aside from that, ang pwedeng lang natin gamitin na carry over nung last quarter lesson natin na solving right triangle dito sa oblique triangle is pwede pa rin natin gamitin yung sum ng interior angles ng triangle which is equivalent to 180. So, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. Such that, again, ulitin ko, itong angle C ay hindi na automatic na 90 degrees. Hindi po yan automatic. Okay? Under oblique triangle. Okay? So, let's start now with sine law. Okay? So, we have here sine law. So, sine law merong dalawang case. Okay? So, let me introduce to you case number 1. Ang case number 1 ng sine law, given dyan one side of the triangle and two angles. Okay? So, kailangan one side and two angles. So, ang formula, hello miss. So, ang formula ng sine law is we have this proportion. Okay? So, A over sine A equals B over sine B equals C over sine C. So, paano gamitin itong formula? Itong formula, pwede kayong kumuha ng dalawang ratios dito, okay? Para makapag-proportion kayo. Pwedeng A over sine A partner with B over sine B. Ito yan. So, pwede ito yung tsura niyan. Pwedeng A over sine A partnered proportion with C over sine C. Ito naman siya. Okay? Or, pwedeng gamitin nyo B over sine B equals to C over sine C. Ito naman ang magka-partner. Okay? So, any of the three pwede nyo gamitin. Depende po yan kung anong given ang ibibigay sa inyo. Okay? Kung anong klaseng side at two angles na ibibigay po para sa inyo. Okay? So, let's have an example of this. So, so we have here example number 1. Ang given natin dito is angle A is 32 degrees, angle B is 81 degrees 50 minutes, and side A 49.9 centimeters. Okay? Katulad ng ginagawa natin sa solving right triangle, kino-compile po natin lahat ng parts. We have all the angles and all the sides. Kukompletuhin po natin yan. Okay? So, meron na tayong angle A, meron na tayong angle B, and side A. Ang hinahanap na lang natin dito is angle C, side B, and side C. Okay? But since hindi na tayo nasa right triangle, we cannot use Pythagorean theorem and trigonometric ratios. Okay? So, sir, paano nyo nalaman na hindi right triangle? Okay? Ganito po yan. Kung inad ninyo ito, okay, 32 plus 81, so sobra na po yan sa 90. So, technically, hindi na yan right triangle. Okay? So, ano ang pinakamagandang hanapin muna dito? Since given na yung dalawang angle, pwede na natin hanapin si angle C by
formula, angle B plus angle C equals to 180. Okay? So with that, magiging 180 minus 32 degrees minus 81 degrees 50 minutes. Angle C now is 66 degrees 10 minutes. Okay? So medyo madali lang yan. Basta given na itong dalawang angle, minus mo lang yan sa 180, you will have now your third angle. Okay? So, ang susunod natin dito, ano ang gusto nyong hanapin dito? Side B or side C? So, sabihin natin, unahin ko muna tong B. So, paano hanapin si side B? So, ganito po yan. To find side B now, okay, ang gagawin natin is kukuha tayo ng proportion from the formula natin dito. Okay? So, anong proportion or anong ratio sa mga kukunin natin dito? Of course, ang kukunin natin dito is kung ano yung given. Ano ba yung kompleto na natin na parts dito? Kung mapapansin niyo, kompleto na si side A, angle A. So, kukunin mo yung ratio nila, A over side A. Then, ano yung hinahanap natin? B. So, kunin mo yung ratio ng B. B over sin B. So, ito ang gagamitin natin proportion ngayon. Okay? So, ganun po yan ha. Kukuha ka lang kompleto na ratio. Kompleto na yung parts. Ang kompleto natin parts dito is yung A, side A and angle A. Gagamitin mo yan. Tapos, kung ano yung hinahanap, kunin mo yung ratio niya. Ang hinahanap natin dito is side B. So, we have here B over sin B. Okay? So, direct substitution tayo ngayon ng all the parts. A is 42.9 over sine 32 degrees equals B, which is unknown, over sine B, which is 81 degrees 50 minutes. So, just do some manipulations here. Cross-multiply na lang natin to dito. Okay? So, magiging ito. Then, pakipindot na lang ito sa calculator. Ang lalabas po sa atin na value ng B is 80.1 centimeters. Okay? So, we have here B now. So, ang kulang na lang natin dito na part is side C. So, paano kunin si side C? Ayan siya. Okay? Again, kukuha tayo ng proportion. Okay? So, kuha ka ng dalawang ratio. Yung unang ratio na gagamitin mo ay yung kompleto na. Ang kompleto na tayo dito is A. A and angle A. Okay? Tapos, ano yung nahanap natin? Side C. So, kunin mo yung ratio ng C. So, we have here C over sin C. Okay? And kanina, nakuha na natin yung value ng angle C. And that is 66 degrees 10 minutes. Okay? So, nakuha na natin yung value ng angle C. So, direct substitution na lang tayo lahat ng mga given dito. Side A, 42.9. Sine 32 degrees, side C unknown, and sine C, ang angle C natin kanina is 66 degrees 10 minutes. So, ayun na po yan. Again, manipulation lang tayo dito. So, we have this. Okay? So, pakipindot sa calculator, ang lalabas po sa atin na value ng C is 74.1 centimeters. Okay? So, ang technique dito sa sine law, kailangan makakuha ka ng kompleto na, okay, na ratio, na parts ng ratio na yon. So, given dapat yung side at yung angle niya. Okay? Tapos, ipapartner mo siya o ipaproportion mo siya doon sa hinahanap mo naman. Okay? So, ayan po yan. So, meron pang another case number 2 ng sine law. This will be on the next video. Okay? So, salamat po. And, pakicopy again ito sa mga notebooks ninyo. Okay? So, pakiabangan yung second video natin. Okay? Salamat!